Good day guys! Tara, samahan nyo kami sa gagalaan namin sa araw na ito. Dahil araw na manggagawa sa araw na ito, kami ay gagala. Alas 3:30 pa lang kami umalis sa amin sa Caloocan. Binaybay namin ang Sabarte Road, Commonwealth Quezon City, San Mateo, Marikina, Antipolo. Nag-stopover nga kami somewhere in Tanay. Nakapag-upin muna kami at makapag-stretching dahil hindi rin pala biro ang mag-rides. Medyo nakakangalay din ang mahabang biyahe. Pagkatapos nga namin magkape, mag-picture-picture, mag-video ng moments at mag-CR, ay naganda na rin kami para sa pagbiyahe namin ulit dahil mahaba-haba pa ang aming lalakbayin. At abutan na nga kami ng Bukang Liwayway. Medyo pataas na ang aming binabaybay na daan at napakaraming kurbada. Kaya sa mga dumadaan lang sa mga motor, doble ingat po tayo. At malapit na pong sumikat ang araw. At inabutan na nga kami ng araw sa daan at kami nang amoy araw. Maganda rin talaga magbiyahe ng maaga dahil wala pa masyadong maraming sasakyan. Ito nga pala yung pangalawa naming rides. Kasi nung una doon kami sa may DRT, Bulacan, at ngayon naman ay papunta kami sa Tanay. Nung rides namin sa DRT, 4 lang pala kami noon. Ngayon, bali 6 na kami dahil nakasama na aking 2 pamangkin. Siguro sa mga susunod na rides namin, madadagdag na rin kami. Mahikayat ang iba namin kasamahan na mag-explore sa ganda ng mga tanawin ng Pilipinas. At ayun na nga, napadpad kami sa taas ng bundok dahil mali ang naituro ng Waze dahil siguro sa kahinaan ng signal. At sinamantala na lang namin ang pagkakataon na makapag-picture-picture sa magandang tanawin sa taas ng bundok. At pagkatapos muli na kami naglakbay at nakita na namin yung tamang daan papunta sa aming pupuntahan. Ang ganda talagang tignan kapag luntian ang kapaligiran. Sobrang init ang panahon, naisip ko na lang sumali sa plant a tree movement. At sa wakas narating na namin ang lugar. Nagparehistro lang kami dyan sa barangay, hindi nagbayad kami sa mga kaukulang halaga ng mga babayaran tulad ng registration fee, tour guide, flashlight, tricycle at sa mga dadaanan namin. At nagsimula na nga kami maglakad. Nagmamadali nga kami dyan ni Kuyang tour guide para makabalik siya agad. Charot. Nagmamadali kami para hindi daw kami mainitan at mapuntahan namin ang mas magandang view. Mahaba-haba rin dyan ang aming nilakad pero hindi mo iindayin ang pagod dahil talaga namang mamamangha at mabubusog ang mata mo sa ganda ng likas. Papaya, charot. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad habang pinagmamasdan namin ang ganda ng kalikasan, taas ng mga kabundukan, linaw ng katubigan, at mga batong naglalakihan. Ang pagod sa mahabang lakarin, papawiin ng magandang tanawin. Patuloy lang kami sa paglalakad, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Ngayon ako'y nasa ilalim, bukas sana'y nasa ibabaw naman. Charot. At sinubukan uli namin ang trending na 0.5 video dahil parang kulang. Kaya 0.3 video lang ang aming nagawa. When we walk it, kahit kamay nangangawit, sa mga bitbit at labit. Ano daw? At nadaanan pala namin ang fresh water kung saan dito pala kumukuha ng inumin ang mga residente dito. Ano po yan? Ay, ininuman niyo po yan? Fresh water. Fresh water. Malamig daw. Malamig nga. Grabe lamig. Grabe lamig. Grabe lamig. Pwede inumin. Sarap. Sarap lang po ba? Ang ganda ng kalikasan. Ang sarap sa mata. Ang saya sa pakiramdam. At sa lugar na pala na ito ay boundary na halos siya ng Quezon. General Nakar, Quezon. At yun yung nakalagay doon sa Arco. Pwede pala ditong mag-overnight. Kami pinili lang namin ng day tour. Ito na pala yung Tinipak River. Ang linaw ng tubig at ang lamig. Sulit din talaga ang babayaran mo kapag nagpunta ka dito sa Tinipak River, Tanay Rizal. At sa lugar na ito, dito pala namin nilagay ang aming mga gamit dahil papasok pa kami sa kuweba. Kaya pala tinawag na Tinipak River dahil ang bato ang lalaki. Charot. At muli kaming gumayak sa daan ng bawal magyapak sa tulis ng batong natipak.
At siya ang alamat ng Tinipak River. Charot. Nagpatuloy na kami sa paglalakad papunta sa kuweba. Makikita nyo rin dito ang ganda ng rock formation. Ganda ng kasama ko. Nakapamewang pa siya. Madam Yarn. At dito pala may toll fee na 10 pesos para dyan sa hagdan. Para siguro na rin sa pag-maintain ng hagdanan at pagsasaayos nito. Dahil yan ang daan papunta ng kuweba. Pwede magbayad ka ng kalahati pero sa ilalim ka dadaan. Charot. At aganda na nga kami para makapasok sa kuweba. Naglagay na rin kami ng flashlight. At syempre hindi mawawala ang picture-picture. Nagsimula na nga kami bumaba sa ilalim ng kuweba. Sa part na to, pababa siya at yung mga bato ay medyo matutulis. Kaya kung sakali mapunta kayo dito, medyo ingat-ingat lang din. Dahil may mga matutulis talaga na bato. At sadyang napakadilim sa loob. Kaya kakailanganin talaga ang flashlight. 50 pesos nga palang arkila sa flashlight. Tapos 50 pesos din yung total ng mga bayad namin sa mga dinaanan namin. 500 ang bayad sa tour guide para sa 5 katao. Registration fee na 600. 40 pesos sa isa parking ng motor. Di ko lang alam yung mga parking ng mga 4 wheels. At 20 pesos din ang bayad namin sa pagbanlaw. Pero sulit na sulit naman guys. At ayan kung makikita nyo talagang napakatulis na mga bato. At may part dyan na may butas. So kaya talagang ingat-ingat sa paglalakad. Bago ka makbang, kailangan tutukan mo muna ng ilaw para makita mo ang iyong dinadaanan para safety na rin. At ayan, ang napakaganda, napakalamig sa loob, sobra. Pawi lahat ng pagod nyo pag nakalublob kayo. Hanggang sa susunod uli na gala guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.